Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sadyang napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay at nilalang na hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa rin napapatunayan kung totoo ba o hindi. Kagaya na lamang ng aswang na pinagtatalunan pa rin kung minsan kung kathang isip nga lang ba. Ngunit para sa mga taong nagkakaroon ng nakakatakot na experience sa mga ganitong nilalang, walang duda na kasama nga natin silang naninirahan dito sa mundo. Dear Papa Dudut, magandang araw po, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalan na Samuel. Sa ngayon ay 35 years old na ako at meron ng sariling pamilya. Alam ko na marami rin ang nagsisend sa inyo ng mga kwento tungkol sa mga aswang at gusto kong dumagdag sa kanila. Handa rin ako na may ilang listeners na hindi maniwala sa akin pero ang ikikwento ko ay base lamang sa aking point of view, narinig at na-experience. Ipinanganak pala ako sa Bacoor, Cavite. Doon ako nagkaroon ng isip hanggang sa maging teenager na ako. Dalawa lang kaming magkapatid. Ako ang bunso, babae ang panganay na kapatid ko. Kahit papaano ay okay naman ang buhay namin. Nakakaraos kami sa pang-araw-araw. College na pala noon ang ate ko, ako naman ay second year high school pa lamang. Ako yung klase ng teenager na mabarkada. Marami akong kaibigan at aaminin ko na pasaway din ako ng time na yon. Curious kasi ako at masyado lalo na sa mga bagay na hindi ko alam. Kaya naman medyo sakit ako ng ulo ng mga magulang ko. Pero nawala na rin naman ang ugali ko na yon. Yun nga lang yung bunso ko ngayon ay namana yata ang ugali kong pasaway. Kaya naiintindihan ko na ang mga magulang ko kung bakit napapalo nila ako dati. Ang akala ko dati ay habang buhay na akong maninirahan sa Cavite. At doon na rin ako magtatapos ng high school kasama ang mga kaibigan ko. Pero hindi pala dahil isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Habang kumakain kami ng hapunan ay sinabi ni Mama kay Papa na nabuntis pala yung bunso niyang kapatid na si Tita Cora na nagbabantay sa lolo at lola ko na nasa probinsya ni na Mama. Tinakbuhan daw si Tita Cora ng lalaking nakabuntis dito. Dahil daw sa pagbubuntis na yon ni Tita ay baka hindi nito maalagaan ang mga magulang nila na medyo mahina na ng time na yon. Parehas kasing may hika sina lolo at lola kaya kailangan na matutukan ng pagbabantay. Mahirapan daw si Tita Cora na alagaan ang dalawang matandaan kapag malaki na ang tiyan nito. Lalo na raw kapag nanganak na si Tita. Isa na raw ito sa dapat na alagaan. 3 kasing magkakapatid sina Mama at yung panganay nila ay nasa malayong lugar. Ang sabi ni Mama ay baka umuwi muna kami sa probinsya nila para doon manirahan. Gusto na rin daw niyang makasama ang mga magulang niya. Lalo na at matanda na ang mga yon. Ayaw man niyang isipin pero alam niya raw na baka biglang kunin ng Diyos sina lolo at lola na mahihina na ng mga panahong yon. Tinanong kami ni Mama kung okay lang ba na doon na kami tumira sa probinsya nila. Ang sabi ko ay ayos lang sa akin. Medyo excited pa nga ako kasi sa ibang lugar kami titira. Ipinaalala ni Mama na kung doon na kami titira ay hindi ako pwedeng maging pasaway doon. Kasi kasama namin sina lolo at lola. Kung sang-ayon ako na lumipat kami ng tirahan ay kabaligtaran naman ng ate ko Papa Dudut. Ayaw niyang umalis sa bahay namin dahil ang gusto niya ay tatapusin niya ang kurso niya sa kung saan siya nag-aaral. Ayaw na raw niyang lumipat. Saka may boyfriend din kasi si ate ng time na yon kaya siguro ayaw niyang umalis. Ayaw niyang maging LDR silang dalawa. Pinaliwanagan naman ni Mama at Papa si ate na kailangan naming lumipat dahil sa kondisyon ng lolo at lola namin. Pero matigas talaga si ate. Ayaw niyang pumayag. Kung gusto raw naming umalis ay kami na lamang pero magpapaiwan siya. Hindi na napilit pa ni Mama si ate. Kaya ang naging desisyon nila ay doon muna titira si ate sa bahay ng kapatid ni Papa
na halos kapitbahay na lang namin. Okay din daw na maiwanan si ate para merong titingin sa bahay namin doon. Kahit aalis daw kami ay wala namang plano sina mama at papa na ipagbenta ang bahay namin, Papa Dudut. Sayang daw yung mawawala sa amin. Saka hindi rin naman kami sure kung hanggang kailan kami sa probinsya din ng mama maninirahan. Agad na kinausap ni Papa ang kapatid niya at pumayag naman ito na doon na muna si ate at sila muna ang magbabantay dito. Ibinilin din ni ng mama at papa ang bahay kay ate. Kahit once a week daw ay kailangan na maglinis doon si ate at huwag itong masyadong sumasama sa boyfriend nito. Baka raw mabuntis si ate. Si mama ang nag-asikaso ng mga kailangang kunin at gawin sa school para makapag-transfer ako. Doon ako nalungkot nang ma-realize ko na iiwanan ko na ang mga kaibigan ko sa eskwelahan. Pero wala na akong magagawa kasi pumayag na akong sumama kina mama at papa. Isa pa ay ayoko rin na makasama si ate at panigurado na palagi lang kaming mag-aaway. Inisip ko na lamang na magkakaroon naman ulit ako ng bagong kaibigan sa lilipatan kong school. Ang naging plano ni na mama at papa ay buhayin yung maliit na grocery na negosyo dati ni na lolo at lola. Isinarado na raw kasi yon kasi hindi na natututukan. Yun na lang daw ang gagawin naming kabuhayan doon. Pwede rin naman daw na maghanap doon si papa ng trabaho habang hindi pa nabubuksan yung grocery store. Para nga lang mabuksan ulit yung grocery store ay kailangang galawin ni na mama at papa ang savings nila na pambilisan nila ng jeep. Nang maayos ng mga kailangan ko para makalipat ng school ay umalis na kami ng Cavite. Talagang nakakalungkot lang na iniwan ko noon ang mga kaibigan ko, Papa Dudut. Sobrang tagal nang naging biyahe namin doon. Sumakay kami ng barko at first time kong na-experience yon. Nang makarating na kami sa bahay ni na lolo at lola ay tuwang-tuwa sila kasi napakatagal ng panahon simula nung huli nila akong nakita. Talagang niyakap at pinaghahalikan nila ako. Si Tita Cora naman ay parang nahihiyang humarap sa amin. Pero si mama na ang mismong lumapit sa kanya at ang sabi ni mama ay wala na kaming magagawa kung hindi na rito nagpakita ang lalaki na nakabuntis dito. Ang dapat daw gawin ni tita ay ipagpatuloy ang pagbubuntis nito at sosuportahan ito ni na mama at papa. Yung bahay pala ni na lolo at lola doon ay hindi ganong kalaki pero malawak ang kanilang bakuran na may 2 puno ng mangga. Isa sa harapan at isa sa may likuran ng bahay. Ang bubong ng bahay ay yero pero may parte na pawid. Ang dingding ay makapal na plywood. Ang CR ay nakahiwalay na sa mismong bahay at walang bubong. Hindi ko alam kung paano ako magbabanyo kapag umuulan. Yung grocery store naman na sarado na ay nasa may gilid. Hindi ngayon ganong kalaki pero mas malaki naman yung kumpara sa isang sari-sari store, Papa Dudut. Balak nga pala namin buksan ulit yung grocery store. Kahit kaunti ay mauumpisahan ulit. Sayang naman yung pwesto, ang sabi ni mama habang kumakain kami ng hapunan. Aba, maganda yan anak. Gusto ko nga ulit na buksan yan. Kaya nga lang wala kaming pera. Alam mo naman na yun ang bumuhay sa amin ng tatay mo ng ilang taon, ang sabi naman ni Lola. Kaya nga po pero sana ay magtulungan tayo. Ang asawa ko naman ay maghahanap din muna ng trabaho para habang binabawi pa natin ang puhunan sa pagbubukas ulit ng grocery store ay meron po tayong panggastos, ang sabi pa ni mama. Narinig ko ang pag-uusap ni na mama at papa na kumukuha sina lolo at lola ng panggastos sa pensyon na nakukuha ni lola kasi dati siyang teacher. Bukod doon, bago mabuntis si Tita Cora ay meron siyang trabaho. Kaya lang ay tumigil muna ito sa pagtatrabaho dahil nahiya nang pumasok dahil nga sa nangyari sa kanya. Inasikaso na kaagad ni na mama at papa ang mga kailangan para mabuksan ulit ang grocery store. Ako naman ay nag-transfer na sa school na hindi ganong kalayo sa bahay ni na lola. Naglakad lamang ako papasok. Siguro ay nasa 10 minutes na lakaran lamang yon, Papa Dudut. Sa first day ko pa lamang sa bago kong school ay meron na agad ako mga naging kaibigan. Mabilis kasi ako maka-adapt. Kahit bago pa lamang ako at saka medyo friendly din talaga ako. Makalipas lamang ang 1 buwan ay nabuksan na kaagad ni na mama yung maliit na grocery store.
habang si Papa ay nakahanap ng trabaho sa bayan. Gabi na siyang palaging nakakauwi. Dalawa lang pala ang kwarto sa bahay ni na Lola. Yung isa ay kay Tita Cora at yung isa ay kina Lola at Lolo. Doon ako natutulog sa kwarto ni na Lola. Sa may sahig ako natutulog kasi hindi na kami kasya sa higaan nila. Sina Mama at Papa naman ay sa may sala. Parehas lang kaming naglalatag ng kutsyon sa may sahig. Madali din akong nasanay sa buhay namin doon. Kahit napakalayo noon sa buhay namin sa Cavite. Doon ay walang TV kaya maaga pa lamang ay natutulog na ako. Natuto rin ako makipaglaro sa mga bata at kabataan na nakatira malapit sa bahay ni na Lola tuwing wala akong pasok. Wala rin kasi talaga akong mapaglilibangan doon kundi ang maglaro sa may labas. Minsan ay naglalaro kami ng patintero ng mga kalaro ko. Alas 7 na noon. Medyo maliwanag kasi bilog na bilog ang buwan. Tapos ay naglalaro kami ng malapit sa poste ng ilaw. Maya-maya ay tinawag na ng nanay niya yung isa naming kalaro. "Hoy Claro, umuwi ka na. Kami na ay naglalaro ka pa. Baka mamaya ay kunin ka dyan ng mag-inang aswang. Magsiuwi na rin kayong mga bata kayo." Sigaw ng nanay ni Claro. Agad namang sumama si Claro sa nanay niya. Dahil kulang na kami ng isang kalaro ay tumigil na kami sa pagpapatintero. Pero hindi na alis sa isipan ko yung narinig ko sa nanay ni Claro na baka kunin kami ng mag-inang aswang. Kaya habang naglalakad kami pa uwi ng isa kong kalaro na si Andrew ay tinanong ko siya. "Totoo ba yung sinasabi ng nanay ni Claro na merong mag-inang aswang dito? Yung kukuha raw sa atin kapag hindi tayo umuwi kaagad?" Curious kong tanong. "Oo, meron, sina Aling Magda saka yung anak niyang dalaga na si Maring. Sabi nila ay aswang daw yung dalawa na yon." "Eh bakit? Hindi mo pa ba sila nakikita? Medyo malapit lang ang bahay nila sa bahay ninyo," tugon pa ni Andrew. "Talaga? Saan doon? Ngayon ko lang kasi nalaman na meron palang aswang dito," sambit ko. Ang sabi ni Andrew ay nakatira raw si Aling Magda at Maring, ilang bahay lamang ang layo mula sa bahay ni na Lolo at Lola. Yun daw yung maliit na kubo na nasa harapan na may puno ng alateres. Kaya nga raw kahit anong dami ng bunga ng alateres ni na Aling Magda ay walang nagtatangkang manguha kasi may chismis sa lugar na yon na aswang ito at pati na ang anak nitong si Maring. "May patunay ba na aswang silang dalawa?" tanong ko. "Sabi meron nakakita kay Maring na naging itim na ibon. Tapos wala rin kaibigan ng mga yon. Hindi rin sila makatingin ng diretsyo sa mata ng tao. Wala rin daw sila noong parang kanal na nasa ilalim ng ilong. Kapag wala daw ganun ay aswang talaga," sagot pa ni Andrew. Sa dami ng mga sinabi ni Andrew tungkol sa sinasabi nilang mag-inang aswang ay medyo hindi niya ako na-convince na totoo na aswang sina Aling Magda at Maring. Sabi ko hanggang hindi ko nakikita ng mismong mata ko na aswang nga sila ay hindi ako maniniwala. Kumbaga to see is to believe. Saka parang kawawa rin naman yung mag-ina. Kung maniniwala agad ako tapos ay hindi naman pala totoo ang sinasabi ng mga taga doon sa kanila. Naunang umuwi si Andrew sa akin at nang naglalakad na ako pa uwi ay madilim na. Nadaanan ko yung sinasabi ni Andrew na bahay ni na Aling Magda at hindi ko napigilang tumingin sa bahay na yon. Wala silang kuryente kaya nakikita ko ang nakabukas na gasera o kandila sa loob ng bahay nila. Hindi ko alam kung bakit hindi ako masyadong naniniwala na aswang ang mga nakatira doon. Ay may nararamdaman pa rin akong takot. Kaya nagmamadali akong naglakad hanggang sa makauwi na ako sa bahay namin. Pag uwi ko ay sakto na naghahanda na sina Mama ng hapunan. Pinaglinis na nila ako ng katawan at saka kami magkakasabay na kumain. Habang kumakain kami hindi maalis sa isipan ko yung nalaman ko kay Andrew. Kaya hanggang sa nakahiga na ako sa kwarto ni na Lolo at Lola ay nasa utak ko pa rin yun, Papa Dudut. Hindi na rin ako nakatiis at nagtanong na ako kina Lolo at Lola na nakahiga na sa kanilang kama. "Lolo, Lola, totoo po bang aswang sina Aling Magda at Maring? Yung mag-ina pong nakatira doon sa kubo na may alateres sa harapan?" Curious kong tanong. "Naku, matagal ng kwento yan dito pero hindi naman napapatunayan na aswang ang mag-inang yun," sagot pa ni Lola. "Sabi po kasi ni Andrew ay may nakakita kay Maring na naging itim na ibon. Totoo po ba yun?" Tanong ko ulit. "Yun naman ay chismis lang, apo.
Hindi kasi nakikisalamuha ang maginang yon sa mga tao dito kaya siguro nasasabi nilang aswang. Pero hindi na naman ako sigurado kung aswang ba sila o hindi. Ang sa akin lang hanggang sa walang matibay na ebidensya ay huwag agad maniniwala. Turan pa ni Lola. Sang-ayon naman ako sa mga sinabing yun ni Lola Papa Dudut. Kaya ng oras na yun ay naisip ko na wala akong dapat na ikatakot kina Aling Magda at Maring lalo na at hindi ko naman sila nakakasalamuha. Hindi naman nila ako ginagambala. Kaya ganun din ang dapat na gawin ko sa kanila. Isang hapon pauwi na ako sa bahay galing sa school. Mag-isa lamang ako noon. Tuwing uwi ako ay palagi kong nadadaanan yung bahay ni na Aling Magda. Kagaya ng hapon na yon, napadaan ako sa tapat ng bahay nila at nakita kong napakaraming bunga ng puno ng alateres sa harapan ng kanilang kubo. Napatigil tuloy ako sa paglalakad at natukso akong manguha ng bunga ng alateres, Papa Dudut. Paborito ko kasi ang alateres. Sa kapitbahay namin sa Cavite ay meron silang ganung puno at kapag maraming bunga ay hinahayaan ng may-ari na manguha ako ng bunga noon. Kesa naman daw hindi mapakinabangan. Tumingin muna ako sa kubo ni na Aling Magda at wala akong nakitang nakasinding ilaw nila roon kaya inassume ko na walang tao. Nakasarado ang pinto ng kubo pero nakabukas yung bintana sa harapan. Kaya nagkaroon ako ng lakas ng loob na manguha ng bunga ng alateres. Walang bakod yung bakuran nila kaya naging madali sa akin na abutin yung mga bunga na nasa mababa lang. May nakuha naman ako kahit na hindi ako umakyat sa puno pero hindi pa rin ako nakontento. Dahil sa tiwala ako na wala sa kubo sina Aling Magda ay inakyat ko na ang puno. Nilagay ko sa bulsa ng pantalong ko ang mga bungang nakukuha ko. Parang ayoko na nga tumigil at gusto kong ubusin yung bunga ng punong yon. "Hoy, buwaba ka riyang bata ka!" Isang sigaw ng babayang narinig ko. Sa pagkataranta ko ay muntik na akong mahulog sa pagbaba ko. Nakita kong isang may edad na babae na nasa labas ng kubo. May isang babae na nakasilip sa bintana at nakatingin sa akin ng walang ekspresyon ng mukha niya. Nahulaan ko na si Aling Magda yung nasa labas dahil matanda siya at si Maring yung nasa bintana. Parehas malalaki ang mga mata nila at kung makatingin sila ay parang nilalamon nila ako ng buo, Papa Dudut. "Sinong may sabi na umakyat ka dyan? Kapag nahulog ka kami pa ang may kasalanan. Umuwi ka na sa inyo, uwi!" Sigaw pa ni Aling Magda. Takot na takot ako ng oras na yon at nanginginig akong tumakbo palayo sa magina. Nang makauwi ako sa amin ay humihingal ako at pagod na pagod. "Eh bakit pawis na pawis ka? Hindi ba sabi ko ay huwag ka maglalaro kapag pauwi ka na galing sa school at babaho ang uniform mo?" Salubong ni Mama sa akin. "Hindi po ako naglaro, Mama. May asong humabol kasi sa akin." Pagsisinungaling ko. "Nakagat ka ba?" Nag-aalala ang tanong pa ni Mama. "Hindi po, mabilis akong tumakbo eh." Sambit ko. "Mabuti naman. Magpalit ka na ng damit at aalis na tayo maya-maya." Utos pa ni Mama. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi na naalis sa utak ko yung tingin ni na Aling Magda at Maring sa akin, Papa Dudut. Kapag na-imagine ko yon ay talagang natatakot ako. Naisip ko tuloy na baka nga aswang talaga silang mag-ina. Sa kakaisip ko sa mag-ina ay napanaginipan ko pa si Aling Magda. Nagpunta raw ako sa kubo nila at pumasok sa loob noon. Nakita ko si Aling Magda na nagbagong anyo. Naging aswang siya. Parang werewolf, ganun ang itsura niya sa panaginip ko. Tumakbo daw ako palabas ng kubo nila pero hinabol niya ako at nang maabutan niya ako ay kinain niya ang lamang loob ko. Simula ng araw na yon ay palagi na ako naglalakad ng mabilis sa tuwing napapadaan ako sa tapat ng bahay ni na Aling Magda. Natatakot kasi ako na baka natatandaan nila ang mukha ko na umakyat sa puno nila nang walang paalam. Tungkol naman sa mini grocery store na binuksan ni na Mama ay naging maayos naman ang takbo noon. Ang karaniwang ibinebenta noon ni na Mama ay yung hindi masyadong makikita sa iilang sari-sari store sa lugar na yon na talagang kailangan ng mga tao. Kaya halos lahat ng mga tao ay doon nagpupunta. Medyo malaki na rin ang tiyan ni Tita Cora ng time na yon. Pero tinutulungan pa rin niya si Mama sa pagbabantay ng grocery store. Ako naman kahit wala akong pasok sa school at tinatamad akong makipaglaro ay doon ako tumatambay. Isang tanghali nasa grocery store ako
at si Tita Cora ang kasama ko nagbabantay. Si Mama ay nasa bayan at namimili siya ng mga kulang sa grocery store. Nagulat ako nang pumasok sa grocery store si Aling Magda. Gusto ko sanang magtago pero nakita na niya ako. Malapit kasi ako sa may pinto nakaupo. Nang tingnan ko si Ate Cora ay napansin ko na kahit siya ay nagulat din. Nagtanong si Aling Magda kung meron ba kaming kandila at ang sabi ni Tita Cora ay meron. Itinuro ni Tita kung saan nakalagay ang mga kandila pero ang sabi ni Aling Magda ay si Tita na ang kumuha. Sumunod naman si Tita Cora at siya na ang kumuha ng kandila para kay Aling Magda. Pagkatapos na ibigay ni Tita Cora ang kandila kay Aling Magda ay nakita kong hinawakan ni Aling Magda ang tiyan ng tita ko. Malaki-laki na ang tiyan mo ah. Ilang buwan na yan? Tanong pa ni Aling Magda. 6 na po. Sagot ni tita na may alanganing ngiti. Tumango-tango lamang si Aling Magda. Binayaran na nito ang kandila at umalis na siya. Hindi ba aswang daw yun tita? Turan ko. Kaya nga hinawakan pa naman niya ang tiyan ko. Sandali at magpapahid ako ng banal na langis sa tiyan. Baka may kung anong ginawa ang aswang na yon sa anak ko. Kinakabahang wika ni Tita Cora. Doon ko nalaman na magkakaiba ang paniniwala ng mga kasama ko sa bahay tungkol kina Aling Magda Papadudut. Kung sina Lola at Lolo ay hindi naniniwalang aswang sina Aling Magda, si Tita Cora naman ay iba. Kinagabihan habang kumakain kami ng hapunan ay naikwento ni Tita Cora yung pagbili ni Aling Magda ng kandila sa grocery store. Sinabi niya na hinawakan ni Aling Magda ang tiyan niya. Natakot si Mama na baka kung ano ang mangyari sa baby ni Tita pero ang sabi ni Tita ay nagpahid na siya ng banal na langis sa kanyang tiyan. Sino ba yung Magda na yun? Ngayon ko lang yata narinig ang pangalan niya. Tanong ni Papa. Aswang daw yun Dati pang kwento yun. Iniwanan daw si Magda ng asawa niya kahit may anak na sila kasi nalaman ng asawa niya na aswang siya. Hinawahan na rin daw ni Magda ng pagkaaswang ang anak niyang si Maring. Tugon pa ni Mama. Naku, huwag nga kayo kaagad nagpapaniwala sa mga kwento na yan. Napakatagal ko na rito pero hindi ko naman nakitang nahati ang katawan at nagkaroon ng pakpak ang maginang yun. Singit pa ni Lola. Nay, kahit na. Mabuti na ang nag-iingat tayo lalo na si Cora. Buntis siya. Hindi ba kapag buntis ay paboritong targetin ng mga aswang? Turan pa ni Mama. Oo na. Ayaw ko lang kasing husgahan kagad ang isang tao kung ano siya nang walang matibay na ebidensya. Turan pa ni Lola. Pero wala rin naman pong masama kung mag-iingat tayo, sabi pa ni Mama. Medyo kinakabahan ako para kay Tita Cora sa mga narinig ko. Lalo na sa baby niya na nasa tiyan pa niya ng time na yon. Nawala lang ang kaba ko nang magpa-check up si Tita sa doktor at nalaman namin na very healthy ang baby niya. Wala raw kaming dapat na ipag-alala. Hindi ko alam pero baka nga nakatulong yung ipinahid na banal na langis ni Tita matapos na hawakan ni Aling Magda ang tiyan niya. Isang gabi nakahiga na ako at nagpapaantok na. Sina Lolo at Lola ay nagkwekwentuhan pa. Maya-maya ay kumatok si Tita Cora sa pinto ng kwarto. Dahil ako ang malapit sa pinto ay ako ang nagbukas noon. O Cora, bakit? May kailangan ka ba? Tanong ni Lolo. Tay, pwede bang dito muna ako matulog sa kwarto ninyo ngayong gabi? Grabing init sa kwarto ko ang sabi ni Tita. Hindi ka nakasya dito sa higaan namin. Diyan ka na lang sa sahig matulog. Sa tabi ni Samuel. Turan pa ni Lolo. Hindi kaya inaaswang ka, Cora? Kami naman ay hindi naiinitan. Hindi ba kapag ganyang naiinitan kahit malamig sa gabi ay inaaswang? Ang sabi ni Lola. Oo nga, mabutit dito ka na matulog. Buntis ka nga pala at mainit ang mata ng mga hayop na yon sa'yo. Tura naman ni Lolo. Okay lang ba sa'yo na tabi kayo ni Samuel? Tanong pa ni Lola. Oo naman, Nay. Hindi naman siguro malikot si Samuel na matulog. Hoy Samuel, huwag kang malikot. Baka mamaya ay masipa mo ang tiyan ko. Pabirong sabi pa ni Tita. Hindi ako malikot matulog, Tita, ang sabi ko. Nang gabing yon ay sa tabi ko natulog si Tita Cora. Tinanong ko siya kung bakit kapag naiinitan ay inaaswang. Ang sagot niya kapag daw ganon ibig sabihin ay may aswang na malapit. Sabi pa niya ay baka sina Aling Magda at Maring yon
kasi ang dalawa ang pinaghihinalaan na aswang sa lugar na yon. Kaya kapag daw malamig ang gabi pero naiinitan ako ay may aswang sa malapit na may balak na masama sa akin. Yun daw ang paniniwala sa lugar nila, Papa Dudut. Nalaman ko rin kay Tita Cora na hindi lang mga buntis ang paboritong target ng mga aswang. Pati raw mga bata, may sakit at matatanda na malapit ng mamatay. Naisip ko na safe naman pala ako kasi hindi na ako bata at wala rin naman akong sakit na malubha. Dahil sa posibilidad na may aswang sa malapit ay natakot ako at hindi agad nakatulog. Nakikiramdam ako sa paligid. Kaunting kalus ko sa labas ay kinakabahan agad ako. Nai-imagine ko pa nga na baka biglang pumasok sa loob ng bahay ang aswang at kunin si Tita Cora kasi nga ay buntis siya. Kaya maganda din talaga na doon na natutulog si Tita kasi wala siyang kasama sa kwarto niya. Ang bintana pa naman ng bahay na yon ay gawa lamang sa kawayan. Kung tutuusin ay napakadali yung sirain, lalo na siguro kung aswang ang gagawa nun. Simula noon ay palagi na akong alerto tuwing gabi, lalo na kapag matutulog na kami. Dahil sa napaparanoid si Tita Cora ay pinalagyan niya ng dagdag na kawayan ng bintana niya sa labas para hindi agad yon masisira ng kung sino man mula sa labas. Isang gabi nakahiga na kaming lahat nang bigla kaming magulat nang may malakas na ingay kaming narinig sa may bubong. Parang may taong nalaglag mula roon na sobrang imposibleng mangyari, Papa Dudut. Napatayo tuloy si Lola at Lolo. Lalabas pa lamang sila ng kwarto nang biglang sumigaw ng malakas si Tita Cora. Paulit-ulit niyang isinisigaw na may aswang. Napatakbo kaming lahat sa kwarto ni Tita pero bago pa kami makarating doon ay nakalabas na siya. Takot na yumakap si Tita kay Lola. Namumutla siya at nanginginig. Sinabi niya sa amin na meron siyang nakitang aswang sa bintana ng kwarto niya. Ayon kay Tita, nang may narinig siyang kalampag sa bubong ay binuksan niya ang bintana para sumilip. Nagulat siya at natakot nang may nakita siyang nakakatakot na parang halimaw na parang nakaabang sa bintana niya. Naglalaway daw ang nilalang na yon at namumulang mga mata. Sinasabi ko na nga ba tatargetin ni na Magda at Maring si Cora. Sila yun, sigurado ako, galit na wika ni Mama. Masamang magbintang, sabi ni Lola. Nay, hindi ka pa rin ba naniniwala sa aswang? Muntik na ngang mabiktima si Cora. Paano kung may nangyaring masama sa kanya? Hindi ka pa rin ba maniniwala? Turan ni Mama. Wala akong sinasabing hindi ako naniniwala sa aswang. Ang ibig kong sabihin ay huwag nating pagbintangan sina Magda at hindi tayo sigurado na aswang nga talaga sila, paliwanag pa ni Lola. Sa gabing yon ay sa kwarto ulit namin ni na Lola nakitulog si Tita Cora. Nag-decide sila na simula sa gabing yon ay doon muna matutulog si Tita hanggang sa mga anak siya para maiwasan na ang ganung mga pangyayari. Simula rin noon ay palagi na kaming naglalagay ng asin sa may bintana bago kami matulog. Sabi ni Lola ay pangontra raw yon sa mga aswang. Mas lalo tuloy akong natakot, Papa Dudut. Alam ko na hindi na biro ang mga nangyayari. Seryoso na yon. Lalo na at si Tita na mismo ang nakakita ng aswang. Buti na lamang at hindi sa akin nagpakita yung aswang. Kasi kung sa akin ay baka nang himatay na ako o kaya ay naihina ako sa salawal. Isang umaga ay sinama ako ni Mama sa pagpunta sa bayan para bumili ng mga paninda sa grocery store. Para raw meron siyang katulong sa pagbubuhat at walang tricycle na pumapasok sa lugar kung nasaan kami. Masyado na kasing masikip ang daan papasok doon at motor lang ang kakasya. Nang pabalik na kami ay napadaan kami ni na Mama sa harapan ng bahay ni Aling Magda. Nakita namin na nagsusunog ng mga tuyong dahon at mga basura si Maring sa may harapan ng kanilang kubo. Naku, sana naman ay walang lumipad na aswang mamayang gabi. Buntis pa naman ang kapatid ko. Pagpaparinig ni Mama kay Maring. Kinabahan ako sa ginawa ni Mama. Sigurado ako na kung aswang nga si Maring ay magagalit ang mga ito sa ginawang pagpaparinig ni Mama. Kung pwede nga lang tampalin ko ang bibig ni Mama nang sandaling yun ay ginawa ko na. Pero syempre hindi ko yun pwedeng gawin kasi masama yun lalo na at nanay ko siya. Ipinagdasal ko na lamang na sana'y huwag nang patulan ni Maring ang nanay ko.
Pero hindi nagpatalo si Maring at sinagot niya si Mama. "Hoy, ako ba ang pinaparinggan mo?" Inis na sagot ni Maring kay Mama. "Ay bakit, tinamaan ka ba? Bakit ka naman tatamaan kung hindi ka aswang, hindi ba?" Pagtataray ni Mama. "Hindi ako tanga. Alam kong iniisip niyong lahat na aswang kami ng nanay ko. Sawang-sawa na ako sa mga pinagsasasabi ninyo sa amin. Hindi namin kayo piniperwisyo kaya tigilan niyo kami." Matapang na sagot ni Maring. "Ay sus, makapagsalita ka naman Maring. Anong ginagawa niyo pala sa bahay namin nung isang gabi? Alam ko na isa sa inyo ang nakita ng kapatid kong buntis sa bintana. Subukan niyo lang galawin ang kapatid ko o kahit isa sa pamilya ko. Walang aswang-aswang sa akin." Sigaw ni Mama. Natakot na ako na mas lumala pa ang sagutan ni na Mama at Maring kaya tumakbo na ako pa uwi. Sina lolo at lola at tita Cora lang ang naroon. Wala si Papa. Sinabi ko sa kanilang mga nangyayari at sina lolo at lola sana ang pupunta doon para pigilan si Mama. Pero ang sabi ni tita ay siya na lamang ang pupunta para sunduin si Mama. Pagbalik namin kina Mama at Maring ay nagsasabunutan na ang dalawa. Marami ng tawang nanonood sa kanila at wala man lang nagtangka na awatin sila. Kami na ni tita Cora ang umawat sa kanila. Mas magulo ang buhok ni Mama kaya parang siya tuloy ang mas mukhang aswang. "Cora, sabihin mo, yan ba ang nakita mo sa bintana noong isang gabi?" Duro ni Mama kay Maring. "Hindi po ako sigurado ate. Iba ang mukha nung nakita ko." Hindi siguradong sagot ni tita. "Nakita mo na? Hindi ako yon at lalong hindi ang nanay ko kasi hindi kami aswang." Sigaw pa ni Maring. "Eh paano nag-iibang anyo kayong mag-ina mga aswang?" Patuloy na sigaw ni Mama. Nang sumunod na doon sina lolo at lola ay saka lamang sumama si Mama sa amin para umuwi na. Puro kalmot siya sa braso at leeg. Pinagalitan siya ni lola na dapat ay hindi yon ginawa ni Mama. Pero ang sabi ni Mama ay wala siyang pinagsisisihan sa ginawa niya kay Maring. Mas magandang araw na alam ni na Maring na aware kami na silang mag-iina ang gumagambala kay tita Cora nung isang gabi. Sigurado raw si Mama na dahil sa ginawa niya ay matatakot ng mag-inang aswang na galawin si tita Cora. Kinabukasan ay pinatawag sa barangay si Mama. Inireklamo pala siya ni Maring. Hinarap ni Mama si Aling Maring at doon ay pilit silang pinagkasundo ng kapitan. Pinagsabihan din si Mama na huwag nitong tatawagin na aswang sina Maring at paninirang puri yon. Pwede raw masampahan ng kaso si Mama. Hindi lang daw si Mama kundi pati na rin ang mga taong pinagchichismisan sina Maring na aswang ang mga ito. Napilitan na lamang si Mama na makipagbate kina Maring at humingi ng sorry para makabawi na siya. Pag-uwi niya ay galit na galit siya kasi ang kapal daw ng mukha ni na Maring na ipabarangay siya. Hindi naman daw niya yon gagawin kung hindi sinubukang kantiin ni na Maring at Aling Magda si tita Cora. Matapos ang lahat ng mga nangyari umasa ako na kung si Aling Magda at Maring talaga ang mga aswang na gumagambala kay tita Cora ay titigil na ang mga ito. Pero mas lalo pang lumala ang sitwasyon at mga pangyayari papadudot. Nasa ika-8 buwan na si tita Cora ng pagbubuntis niya ay malaki na talaga ang tiyan niya na para bang lumunok siya ng 3 buong pakwan. Hindi na rin siya pinagbabantay ng grocery store. Bukod sa baka doon siya abutin ng panganganak ay iniiwasan din namin na marami siyang taong makakasalamuha. Isang gabi natutulog na kaming lahat, sobrang tahimik ng gabi. Nagising na lamang ako sa ingay nila Mama at Papa. Narinig ko rin na umiiyak si tita Cora. Ako na lamang ang nasa kwarto kaya lumabas ako. Nakita ko ang lahat ng kasama ko sa bahay na nasa sala. Magkakakumpul sila. Yun pala ay narinig na naman nila na may kumalampag sa may bubong. Meron din daw kaluskos na narinig si tita sa bintana ng kwarto niya. Dahil nga sa nakampante na kami na hindi na siya gagambalain ng mga aswang ay bumalik na siya sa pagtulog sa kwarto niya. Ang sabi ni tita Cora ay para raw binabaklas na kung sino yung mga kawayan na nakaharang sa bintana niya. Wala naman akong narinig na kung ano o kakaiba. Pero maya-maya ay may pumagaspas na parang pakpak ng isang malaking ibon sa bubong. Pagkatapos ay may malakas na kalampag sa bubong na parang hindi naman kayang gawin ng isang ibon. Nagulat ako nang bigla na lang nagmura si Lola ng malutong. Pinapalis niya yung aswang na nasa bubong.
Tinanong ko si mama kung bakit nagmumura si lola at ang sabi ni mama kapag minumura daw ang aswang ay umaalis ito. Mama, pwede rin ba ako magmura? Tutulungan ko si lola na paalisin yung aswang, ang sabi ko. Tumigil ka nga Samuel, subukan mo magmura at susuntukin ko yung bunganga mo. Galit na sabi ni mama. Nagulat kaming lahat nang may parang bumangga sa pinto ng bahay. Agad na tumakbo si Papa sa kusina at pagbalik niya ay may dala na siyang itak, Papa Dudut. Akala mo isang katipunero si Papa na matapang na lumabas ng bahay. Nakita namin siyang tumakbo sa may gilid na parang meron siyang hinahabol. Maya-maya nakarinig kami ng baboy na parang umiiyak dahil nasaktan. Pagbalik ni Papa sa loob ng bahay ay tagaktak ang pawis niya. Hindi na niya dala yung itak. Anong nangyari? Ano yung tunog ng baboy na narinig namin? May nakita akong malaking itim na baboy. Binato ko ng itak at tinamaan sa katawan pero nakatakbo. Ang bilis niya. Hindi ko na nahabol. Sigurado ako na aswang yon. Sagot pa ni Papa. Hindi na natulog sina mama ng gabing yon, Papa Dudut. Nagambala kasi sila na baka nasa paligid namin ang mga aswang. Ang sabi pa ni mama, sigurado siya na sina Aling Magda at Maring ang mga yon. Mukhang nagpahinga lamang daw ang mga yon sa pagtatangka na kunin ang baby ni Tita Cora. Lumipas ang natitirang oras ng gabi na wala na kaming naramdaman na kakaiba sa paligid. Sinamahan na ako ni Lolo na matulog sa kwarto. Mabuti na lamang at wala akong pasok kinabukasan kaya ayos lang na mapuyat ako. Late na akong nagising kinabukasan. Habang kumakain ako ng almusal nang mag-isa ay naririnig ko sina mama na merong kausap na babae sa labas ng bahay. Ikinuwento ni mama sa babaeng yon ang nangyari sa amin kagabi at aniya ay malakas talagang hinala niya na sina Aling Magda at Maring ang mga aswang na sumalakay sa bahay namin. Ayon naman sa babae ay wala raw sina Aling Magda at Maring sa bahay ng mga ito. May nakakita pa nga raw na umalis ang dalawa habang may tumutulong dugo sa katawan ni Aling Magda. Doon na namin nasabi na aswang nga sina Aling Magda at Maring, Papa Dudut. Kasi kung may sugat si Aling Magda sa katawan nito ay malaki ang chance na siya yung malaking itim na baboy na binato ni Papa ng itak. Hindi na bumalik pa ang mag-ina sa kubo nila. Walang nakakaalam kung saan nagpunta sina Aling Magda at Maring. Simula noon ay wala nang kababalaghan na nangyayari sa bahay namin tuwing gabi. Hanggang ngayon kapag naaalala ko ang mga pangyayaring yon ay natatanong ko sa sarili ko kung aswang nga ba ang gumagambala noon sa amin lalo na kay Tita Cora. Kung iisipin kasi lalo na sa panahon ngayon ay parang imposibleng may totoong aswang talaga. Pero hindi rin naman masama na maging maingat tayo sa mga taong nakakaaway natin. Baka kasi meron silang ibang katauhan na maaari nilang gamitin sa atin para gumanti. Lubos na gumagalang, Samuel. Iwasan natin ang manghusga sa katauhan ng isang tao base lamang sa personalidad nila at sa mga naririnig natin. Sapagkat kung ilalagay natin ang ating sarili sa sapatos nila ay hindi rin natin magugustuhan na hinuhusgahan tayo. Ito ay upang maiwasan din natin ang paglikha ng gulo at away na baka sa huli ay pagsisihan din natin. Saka na lang tayo umalma sa sandaling naapektuhan o naperwisyo na tayo ng taong yon. Ngunit idaan pa rin natin ang lahat sa legal at makataong paraan. Huwag nating ilagay ang batas sa ating kamay dahil lahat ng bagay ay merong tamang proseso. Huwag kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories,
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.